Alright, tayo po tayong lahat at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Romans chapter number 6. Romans chapter number 6, and we will read the whole chapter. We will read the whole chapter. Romans chapter number 6 this morning. Diyan na po kayo? Romans chapter number 6, babasa po tayo ng salitan. Ako po sa verse number 1 at kayo po sa verse number 2 at magkikita po tayo sa verse number 23. Verse 1, the Bible says, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. For he that is dead is freed from sin. Knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over him. Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? God forbid. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. Sabay-sabay po tayo, verse number 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tayo po ay sumandali sa panalangin naman namin, Diyos. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa aming lahat upang makapag-aral muli ng inyong banal salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na magkaroon po ng focus ngayong umaga para po amin pong mapagbulay-bulayan. Amin pong mahimay, amin po, Panginoong, ma-enjoy din ang pag-aaral niyong banal na salita. Lord, hanguin niyo po kami kung kami man po ay nalulunod sa mga bagay na sanlibutan, maging sa mga kasalanan, O Diyos. Tulungan niyo kami maintindihan ang doktrina pong ito. This form of doctrine declared in this chapter, number 6 of the book of Romans. Thank you, Lord, for these truths that we could enjoy. We are not under sin and we are not under the law. We are freed. We have liberty in Christ. Help us to enjoy this liberty in Christ. In Christ, let me pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. This will be the continuation, okay, of our topic, through death
to resurrection. But on the following weeks, sa mga susunod na linggo, we will deal with practical things. Okay? But we will go through verse by verse of the Bible still, and I hope God would give us liberty to do that in Romans 12 to 16. Okay? We will discuss yung chapters po na yun as dealing with the practical service or practical life of a Christian. Ano po? These doctrines na tinuturo natin for the past weeks, or this form of doctrine that we are teaching, ay meron po siyang point. Hindi po siya tinuturo as something na for your mind only. But it is a doctrine na kailangan nating matutunan para kapag may tinuro sa ating biblical standard, okay, hindi tayo magugulat at magsasabing sobra naman yun. Because we are taught to die to sin and to die to self. So, kapag naintindihan natin na ganun yung expectation ng Diyos, or yun yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin, then hindi siya far-fetched. Ibig sabihin, hindi mahirap unawain at tanggapin na ang atin pong kasalukuyang mga ginagawa ay maaaring hindi po nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil po doon, kailangan nating magkaroon ng mga pagbabago sa ating buhay na magiging kaaya-aya at magiging kalugod-lugod sa harapan ng isang banal na Diyos. Okay? So, we will deal with that on the following weeks. But now, we will discuss again these things. And I will have my chart again. Okay? But this time, I will explain by the grace of God, mga kapatid, yung bawat line or bawat na ilalagay natin dito ay nawa mapapaliwanag po natin ng maayos. And merong 3 parts itong pag-aaral po na ito, at may kita natin how each part relates to each other. Kung paanong konektado silang lahat in such a way. Binigay ko po sa inyo yung bagay po na ito last week, kung paanong the cross, tama po ba? This chart was given to us last week. Okay? But I'll repeat it again after this manner. So we have the cross. That is the center. At yun yung pinagmulan, even the foundation, mga kaibigan, mga kapatid, of this doctrine. Remember, sa 1 Corinthians chapter 15, sinabi sa atin, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand." So dapat doon tayo nakatayo, doon nakatungtong ang ating pananampalataya. Ang gospel ay hindi ibinigay para paniwalaan mo at kalimutan mo na lang pagkatapos. The gospel was given so that we could believe that, pwede nating paniwalaan, and stand on those grounds. Kailangan mong tayuan yon, and even until the end. Kaya masasabi mo, I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. At kasama doon yung faith of the gospel, mga kaibigan, mga kapatid. So, the gospel was central. And the question is, kapag pinag-aaralan po natin ito, are you saved? Ikaw ba ay ligtas? Why? Because the reason for salvation today, or yung kung saan nakapaloob yung righteousness according to Romans chapter 1, ano sabi niya, verse number 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Verse 17, "For therein," doon sa gospel nakapaloob, "therein is the righteousness of God," diba, "revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." It is very important na tayo po ay very familiar with the gospel. Okay? Even sa mga bata, kailangan pong maintindihan nila on a young age that the salvation that God is giving na regalo ng Diyos is through the gospel. Walang ibang daluyan yung kaligtasan na yun malibang dumaan ka sa ebanghelyo ni Kristo. Okay? God is not a communist na bawat isa pantay-pantay kahit anong paniwalaan mo ay pwede ka nang mapunta ng langit. God is not doing that. God has a way, at sabi Jesus Christ, "I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me." So kung hindi ka dadaan doon sa tamang daan na sinasabi ng Diyos, that's the gospel, you cannot be saved. Hindi ka maliligtas. Kahit gaano ka pa kabuting tao sa iyong estimasyon. Kahit gaano pa tayo nagsisimba sa ating linggo-linggong ginagawa. But if we will not come to the gospel, kung hindi tayo daraan sa ebanghelyo ni Kristo, there is no salvation, mga kaibigan, mga kapatid. There is no salvation apart from God-given provision. Ito yung
binigay ng Diyos na pamamaraan. Ito yung binigay ng Diyos na pamamaraan para maligtas ang tao at wala pong ibang pamamaraan this time. This time called also the day of salvation. Walang ibang pamamaraan. Okay? There's no other way apart from that gospel of Christ. So if you don't know the gospel of Christ, high probability, hindi tayo saved. Mataas yung probabilidad na hindi tayo ligtas kung hindi mo alam yung ebanghelyo ni Kristo. Yes, salvation hindi tumutukoy lang sa nalalaman mo. Pero certainly, dapat may alam ka para ma-save ka. Okay? Hindi yun basta alam mo lang sa isip mo, kundi merong specific na mensahe ang Diyos na binigay niya sa kanyang salita na kailangan mong paniwalaan kung gusto mong ma-save. If you want to be saved, you need to believe that message. And that message is the message of the gospel. Kung papaanong si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, siya'y inilibing at sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Paano siya namatay? On that cross, by the death on that cross, by shedding His blood para po sa ating lahat. There's no other way. Ulitin ko po, there's no other way. Ang Diyos, punong-puno ng habag. Ang Diyos, punong-puno ng awa. Pero hindi siya nagkukonsinte ng tao na hindi dadaan sa tamang pamamaraan. Dapat tayong dumaan sa tamang daan kung gusto nating tayo maliligtas. And that way is Christ. And that way is what Christ did on that cross of Calvary. Pero sinulat natin last week na hindi basta nag-resurrect ang Panginoong Yesus, kundi nag-ascend. Tama po ba? Hindi lang siya basta nag-resurrect, but after 40 days, tinuturuan niya yung mga disciple pa rin about the kingdom of God. After 40 days, siya po ay umakyat. At may pangako ang ating Panginoong Yesus na one day, tayo po na mga nanampalataya kay Kristo at na kay Kristo ay may pangako na kukunin niya, magmi-meet tayo, meet up sa air. Okay? We will meet in the air, in the clouds. No? Yun ba yung sabi ng Bible? Yes. We will meet with Him in the clouds. And that is the doctrine. So nakita mo yung gospel, matatagpuan mo sa 1 Corinthians 15, 1-4. Yung rapture, makikita mo sa 1 Corinthians 15, 51-58. Okay? So, doon ka na save, laking hulog nun. Okay? Doon ka na save, and also, merong promise na binigay ang Diyos to those who are saved. That one day, mga kaibigan, okay, one day po, tayo po ay makakapiling ng Diyos magpakailanman at ang ating destination ay walang iba kundi makalangit na dako. The heaven. Okay? Sa langit tayo papunta. Alright? Parang hindi kayo naniniwala. Okay? So, ang katotohanan, kahit di mo paniwalaan, katotohanan pa din. So, truth is independent of who says it and who believes it. So, kung di kayo naniniwala na malaki yung pentats ko, walang pakialam sa yung pentats ko, malaki siya. Okay? Ay, hindi, maliit pa yan. Okay? Siguro may mas malaki kang pentats. Kaya yon. So, truth is independent, kahit, ibig sabihin lang, ang katotohanan hindi nagbabago kahit di mo siya paniwalaan. Pero it will remain true because it is the truth. So anong dapat mong gawin sa katotohanan? You need to believe that. You need to acknowledge that. Bakit? Kasi truth na yun eh. Anong kailangan mo na lang gawin? I-acknowledge mo yung katotohanan. At dinowing din natin last time na, okay, so this is around, sabihin natin, ilagay ko na lang po yung mga estimasyon ng mga iba. 33 AD daw po nangyari ito. Na si Kristo ay namatay in libing. Okay? Walang problema. So, we come to the 2000s na ngayon. And sometime in the 2000s, okay, merong tao na kung saan narinig yung mensahe ng gospel. He heard. In Ephesians 1:13, in whom you also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of your salvation. And what action ang ginawa ng tao, or what is the response of man to the gospel? In whom also after that ye believe.
So that is the response na kailangang mangyari, o yun yung required response ng Diyos na hinihingi niya sa tao, that man needs, okay, response sulat ko. Man needs to believe. At ano pong nangyari when man believes? Yun ay binasa natin sa Romans chapter 6, verse number 3. Okay, nakita nyo yun? Ano sabi niya? Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. The moment na tayo po ay naniwala sa ginawa ni Kristo Jesus, okay? Nangyari po sa atin yun. Yung naalala nyo, mayroon linggo na tinuro natin dalawang cross. The cross of Christ at yung tao na to, nandoon din sa cross na yon. Why? Kasi kung anong nangyari kay Kristo, nangyari din sa atin. We are identified with Christ. Tayo po ay kinilala, yung atin pong pagkakakilanlan ay matatagpuan walang iba kundi kay Kristo Jesus. And why is that? Dahil po walang kaligtasan malibang na kay Kristo ka. That is a term that when we believe, mga kaibigan, mga kapatid, we became in Christ. And that is the place of our security. Yun po yung lugar na gugustuhin mo talaga para masabi mo na ikaw ay ligtas. I could say with absolute certainty, not because of pride or boastfulness, pero pwede nating sabihin na ako ay ligtas at papunta ng langit kasi alam ko na kay Kristo ako. And that place is so secure, that location is so secure, na wala pong makakaagaw sa iyo palabas doon. Anong sabi ng Romans chapter 8? Okay? Punta ka ng Romans chapter 8. In Romans chapter 8, verse 35 to 39. Look at how marvelous and how secure our position is with the love of Christ as well. Who shall separate us from the love of Christ? Meron bang kaya? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Nakakalungkot po pero may mga tao that because of these things, nawala sila sa Panginoong Jesus. Nawala sila sa church. Pero hindi nangangahulugan na nawala sila kay Kristo. Hindi nangangahulugan na ang salvation mo ay mawawala kung ligtas ka. Ang tunay na ligtas, kailanman di na mawawala po ang kanyang kaligtasan. Salvation is a permanent business, mga kaibigan, mga kapatid. Once saved, always saved. At marami ngayon online, they are contradicting that teaching. Sinasabi nila that that is from the devil himself. That is from Satan. Bakit daw? Kasi tinotolerate daw ng doktrina na yon na okay lang mabuhay kahit anong gusto mo kasi nga saved ka na. Mga kaibigan, mga kapatid, because they don't understand the grace of God. The grace of God, mamaya, pupunta natin Titus 2, is not teaching us to sin, but the contrary. Tuloy muna tayo, verse 36, as it is written, For thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded. Are you persuaded? Pag sinabi natin persuaded, kumbinsido ka talaga 100%. Walang atrasan. Putol ulo, diretso, laban. Diba? Ano sabi niya? I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities. Pati principalities, kumbinsido siya. Ibig sabihin, kahit pa si Satan na prince of the power of the air could not sever us. Hindi tayo mahiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, even the height of heaven above. Kahit yung gaano kalayo yung langit, di tayo masaseparate, sabi niya. Nor depth, kahit gaano pa kalalim yung impyerno, hindi tayo masaseparate. Nor any other creature shall be able to separate us
from the love of God, which is saan po matatagpuan yung love of God na yon? In Christ Jesus our Lord. So if you are in Christ, when you believe the gospel, you became in Christ, nandun yung love of God. And the love of God, hindi tayo mahihiwalay kahit na anong gawin ng buhay na ito. No, nothing and nobody could separate us, both seen and unseen. Nakikita mo ng mata mo, hindi ka mahiwalay niyan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi mo nakikita, mga anghel, mga espiritu, it could not separate you from the love of Christ. Titus 2, ito yung tinuturo ng grace. And don't be mistaken, grace is not teaching us to live a lousy life o para mabuhay ng parang walang Diyos. But contrariwise, grace is teaching us in verse number 12 of Titus chapter 2. Ito yung kanyang tinuturo. That denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Na habang ginagawa mo yon, looking for that blessed hope. Okay? So meron tinatawag na blessed hope. At yung rapture na tinatawag natin, this is also the blessed hope. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Okay? So yung truths po na yon, yung katotohanan po na yun, one day, we will meet Christ in the air, and so shall we ever be with the Lord. Okay? So nakakasunod po ba? This is, okay? Merong time, di ba? So this time ay walang date. This time ay hindi mo pwedeng malaman. It is a mystery. It is a secret. But God had promised sa kanyang salita na mangyayari yon. It could happen nga. Ngayon, pwede na mangyari yon. Next week, pwede mangyari yon. Next year, pwede mangyari yon. Wala nakakaalam kung ang Diyos lang. Okay? This event is a secret event. But this event is surely our blessed hope. Na isang araw, we will leave this world. Do we reckon na one day we will leave this world? Iiwanan po natin lahat ng meron dito sa sanlibutan. Kahit gaano mo pa hawakan yung mga bagay sa sanlibutan na ito, iiwan mo siya isang araw. Okay? Ay, ayoko na palang masave. May ganyan pala. Dito na lang ako sa world. Okay. Kung gusto mong dito ka na lang sa world, pwede din. Okay? Dadaan ka lang sa tribulation. Kasi pagkatapos nito, wrath to come ito. There is a time after our blessed hope na tinatawag na wrath to come. At yun yung kinakatakutan ng marami na tinatawag ding tribulation period. But for the Christian, hindi dapat tayo matakot doon. Bakit? Para sa mga saved, we are not appointed to wrath, but to obtain salvation to our Lord Jesus Christ. Hindi tayo pupunta sa tribulation period. Hindi tayo dadating dito. Pero, kung hindi ka saved, maghanda-handa ka na. Kung may apoy pa para may effect, ha? Okay? There is this wrath to come, mga kapatid, one day, na kung saan those na hindi ligtas will pass through that wrath to come. Lahat ng mga kung ano-ano na pinangako ng Diyos sa Book of Revelation, that will happen on that time. That will happen on that day. But we need not to worry, hindi natin kailangan mag-alala tungkol sa bagay na to. Dito ka mag-alala. Dito yung isipin mo. Because this is the time where our sanctification is ongoing. Dito tayo binabago ng Diyos. Dito tayo continually ay chine-change ng ating Panginoon. At meron akong 6 points last time which binilisan lang natin for the sake of time. Pero ito yung atin pong bibigyang pansin ngayong umaga. So, number 1, ito po, lalagyan natin ng numbering, tapos para at least makita natin that these are all points, okay?
Ito yung number 1. Ang number 2 ay matagpuan mo dito. Death, tas ito resurrection. Death, resurrection. Number 3 ay yung naniwala tayo. That's number 3. Doon sa ginawa ni Jesus Christ on the gospel. Number 4 ay meron tayong dito, event in the future na pinangako sa atin na magaganap. Okay? Pinangako na tayo, na mga naniwala na kay Kristo, nakakasunod po ba? Tayo na mga nag-believe sa gospel, pinangakuan na may blessed hope. Promised yon para dito sa mga to. Pag hindi ka ito, hindi yon para sa iyo. Lalagpasan mo yan. Magiging blurred yan. Alam mo yan? Doesn't exist. Diretso yon sa wrath to come. But, kung ikaw yung uri ng tao na naniwala na sa ginawa ni Kristo, at pinagkatiwala mo na yung kaluluwa mo kay Kristo na ikaw ay naniwala na dun ka lang masisave dahil si Kristo ang tagapagligtas, then you have that promise. Meron kang pangako na ito. In the middle, we have number 5 and number 6. Number 5 ay tumatanaw papunta dito. Number 6 ay tumatanaw papunta dyan. I-explain natin, this is the same chart na binigay ko po sa inyo last time. But we want to ilagyan natin na explanation yung bawat number. Number 1, binigay ko na po ito, Christ died in history. Tama po ba? Christ died in history. Number 2, hindi lamang si Kristo namatay in history, but Christ rose in history. Remember, ito po ay major doctrine para sa atin. Major doctrine na si Kristo namatay, and major doctrine na si Kristo bumangon mula sa mga patay. Without His death and resurrection, without His death, burial, and resurrection, the whole gospel, wala pong kaligtasan tayo ngayon. Okay? Wala tayong kaligtasan. So napaka-importante maintindihan natin na main doctrine po natin yung gospel. Talagang, kung yun ang major mo, okay ka. Okay ka pa din. Dahil yun po ay napaka-importante. So yung number 3, okay? Number 3, we died with Christ in history. Okay? We died with Christ. Ito yung binasa natin doon sa Romans chapter number 6. And remember, this happens in time. Ibig sabihin, hindi po siya, nangyari lang ito nung naniwala ka. Nung hindi ka pa believer, wala pang nangyayaring ganito sa'yo. Hindi ka pa napako kasama ni Kristo. Hindi ka pa nalibing kasama ni Kristo. Hindi ka pa nabuhay mula sa mga patay kasama ni Kristo. Nangyari lang yun nung naniwala ka sa ginawa ni Kristo. So we died with Christ in history. We died with Christ in history when we trusted Him as our Savior. And that's the key word, mga kaibigan, mga kapatid, this word trust. That is a key word sa ating pag-aaral. Have you trusted Christ? Have we trusted Christ? Nagtiwala na ba tayo kay Kristo? Ang pagtitiwala, hindi basta naniwala ka lang at lahat na, ibig sabihin, when you trust, hindi ka na nagtitiwala sa kahit ano pa. Yun lang yung pinaniniwalaan mo, doon ka lang tumatayo, doon ka lang nananampalataya, doon ka lang nakatindig. So kung barilin kita ngayon, o tayo ay barilin ngayon, at tinanong ka, paano ka mapupunta ng langit, dapat ang sagot mo doon, dahil nagtiwala ako sa ginawa ni Kristo. Kung may iba ka pang sagot at binaril ka, ibang lugar ang mapupuntahan mo. Okay? So we died with Christ in history. Tandaan natin ha, ito tumutukoy kay Kristo. Tama po ba?
Ito yun eh. Pero ito, tayo na yun. Tumutukoy na yun sa atin. Katotohanan yun spiritually na kahit hindi mo naramdaman, totoo. Kahit hindi mo na feel, hindi ko naman naramdaman, patay ako nung naniwala ako . Pero nangyari sa atin yun. Kasi sabi ng Bible, naganap sa'yo, binaptize ka patungo kay Kristo. The moment that we believe. Pang-apat, ay parang katulad ng number 3, pero, okay, ito yung tumutukoy sa number 4, we will be raised in history. We will be raised. Tumutukoy po sa blessed hope natin, tama? When He comes again. Pag bumalik si Kristo, tayo po ay babangunin din. Ito po para maintindihan, kaya ko po nilagyan ng number 1 sa, itong mga number sa taas, ay ito po yun. So, yung number 1 dito, ito yung explanation. Yung number 2, ito yung explanation. Yung number 3, ito. Number 4, ito. Okay? Iyon lang yung explanation kaya nilagyan ng number sa itaas. Panlima. 5. We are to die by faith now. We are to die by faith now. Mamaya, I hope, mapaliwanag natin to. Nilalatag ko lang po sa inyo yung outline. We are to die by faith now as though, sabi niya, as though we were now dead. We were now dead, tama. Or already died. And number 6, we are to live now by faith. We are to live now by faith as though we have now already been raised from the dead. Okay. So yung numbers natin sa itaas, it corresponds dito sa mga explanations natin sa ibaba. And para maalala natin ito, nilagyan lang natin siya ng outline na merong explanation yung bawat isa na yan. So yung 1 and 2, naka-group sila. Yung 3 and 4, naka-group. Yung 5 and 6, naka-group. So papangalanan natin, yung number 1 and 2, tatawagin po natin yung foundation. Ito yung pundasyon ng doktrina na ito. This is the foundation. Dito mo nakuha yung doktrina. Bakit sinasabi ko paulit-ulit yung doktrina? Kasi babalikan po natin, uulitin natin. Romans chapter 6, verse number 17. Look at Romans chapter 6, verse number 17. Ano po ang sabi ng Bible sa binasa po natin? But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed. Pero meron daw tayong sinunod mula sa ating mga puso. Ano yung sinunod natin na yun? Form of doctrine. And this is a form of doctrine. Itong tinuturo ko po sa inyo from Romans chapter number 6. This is a form of doctrine. Na ano daw po ang kailangan gawin sa form of doctrine na to? Obey. Kapag naintindihan natin to, anong dapat natin gawin? Obey. When we obey, okay? When we obey this doctrine, masasabi mo rin verse 17, but God be thanked that we were the servants of sin. So ang pamamaraan ng Diyos para tayo ay hindi po mamuhay sa kasalanan ay sa pamamagitan po nito.
Paano, preacher? Ano ba yan? Okay, maintindihan natin, kapag inintindi natin ito, na ang pamamaraan ng Diyos ay ibilang mo ang sarili mo. That word, ibilang, reckon, na yung nangyari sa iyo doon na no moment na naniwala ka kay Kristo, ay dapat yun yung tinatayuan mo ngayon na bubuhay ka sa kasalukuyan. Patay na ako kay Kristo, nabuhay na ako para sa Kanya. So hindi na dapat ako mabuhay sa aking kasalanan, kundi para sa Panginoon. Yung gitna, meron tayong foundation. Yung pangalawa, we have identification. Para mas simple, itong dulo, this is application. Kita natin, dito niya hinugot ang lahat. Dito yung source. So yun yung mga word, no? Foundation, source, origin. Dito lahat nagmula. Yun ang truths na to. Nung naniwala yung tao na ito kay Jesus Christ, nung naniwala itong tao na to sa gospel, ito yung nangyari sa kanya. Ora mismo yun. Naniwala ka sa gospel, namatay kang kasama ni Kristo. Nabuhay kang kasama ni Kristo. Totoo po yun. Yun po yung binasa natin sa Romans chapter 6. Nawa mag-sink in po yun. Nawa maintindihan natin na merong baptism na naganap sa atin, na merong baptism into Christ. Okay? Baptism into Christ. Pag sinabi nating baptism, ano po ang baptism? Isa, immersion, isa, identification. Ibig sabihin, kung saan ka binaptize, doon ka na-identify. Kaya nga minsan, pag binautismuhan ka sa Shining Light Baptist Church, saan ka kabilang na church? It is a Shining Light Baptist Church. Diba? Kasi ginagamit siya as identification. Pagkakakilanlan, saan ka kabilang. Therefore, kung ang baptism ay pagkakakilanlan at tayo, sabi ng Romans chapter 6, nung naniwala tayo ay nabaptize into Christ, nasaan pagkakakilanlan mo? Ito. Kaya in Christ tayo. Dahil yung pagkakakilanlan natin na kay Kristo na dahil binaptize nga tayo kay Kristo papunta kay Kristo. Tungo kay Kristo. Sa loob ni Kristo. Okay? So tayo ay binaptized into Christ. We are identified with Christ, death, burial, and resurrection. Ito yung pundasyon ng doktrina, namatay si Kristo. Tama? Nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Ang nangyari sa atin nung tayo ay naniwala, namatay tayong kasama ni Kristo, nabuhay tayong kasama ni Kristo. Praise God, di na natiling patay si Kristo. Okay? But He rose from the dead. So ito ba ay truth? Ito ba ay truth? Preacher, paano to? Okay? Naintindihan niyo na po? Pundasyon. Base. Ito yung base. Yung identification, yung nangyari kay Kristo, the moment na naniwala tayo, nangyari din sa atin. Napako din tayo. Nabatay din tayo. Nabuhay din tayo mula sa mga patay. Because of Christ. Ito yung term mo, with Christ. Diba? With Christ. When He comes, tignan nyo, Romans chapter 6, ito po yung mga binasa natin na, parang binasa lang natin kanina. Look at verse number 4. Therefore, we are buried with Him. Kailan nangyari yun? Kailan ka nailibing kasama ni Kristo? Kailan mo ma-ascribe? Kailang time? What time could we say, ay, nalibing ako kasama ni Kristo? Kailan? Diba? No other time kundi the moment we believe. Doon lang yun. Okay? Doon yun. We are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him. Verse 8,
if we be dead with Christ. Kita nyo? Yung term na yan, importante. That's identification. With. With. Kasama ni. Okay? Kay Kristo. Tayo po ay patay ng kasama ni Kristo. Tayo po ay ipinako ng kasama ni Kristo. Tayo po ay inilibing ng kasama ni Kristo. This is the question. Bakit yung foundation? Dito babalik tayo sa foundation. But ito yung naging foundation ng doctrine in the first place. Bakit namatay si Kristo? Ano sabi ng 1 Corinthians 15? Christ died. May reason for our sins. So namatay si Kristo because of sins. Tama? So kung tayo ay namatay kasama ni Kristo, saan tayo dapat namatay na? Sins. So kapag sinabi ng Bible na tayo ay dead with Christ, bakit namatay si Kristo? Dahil sa kasalanan. So kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, saan tayo patay? Sins. Verse number 14. For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. Verse 18. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Verse 20. For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness. There was a time in our life nung hindi pa tayo saved. Itong area na to ng buhay natin, hindi pa tayo saved. Nasa kasalanan tayo. But when we believe Christ, dead na tayo sa kasalanan. Freed na tayo sa kasalanan. Bakit tayo napalaya? Verse number 7. For he that is dead is freed from sin. Siya napatay ay napalaya na sa kasalanan. Nakuha niyo po? He that is dead is freed from sin. So kung tayo po, mga kaibigan, mga kapatid, ay namatay ng kasama ni Kristo, anong implication? Napalaya na din po tayo saan? Sa kasalanan. If we were dead, kung tayo ay patay na, tayo ay napalaya na sa kasalanan. Para maintindihan natin, mga kapatid, kung tayo po ay may utang, pag namatay ka na, anong nangyari sa utang mo? Wala na. Wala, kinuha ka na ni Lord eh. Kinuha na ako ni Lord. So wala na yun. Intindihan nun, freed ka na. Kaya ang iba umaasa na lang na mapalaya sila. Okay? So ano na lang ino-hope nila? Lord, take me home. Lord, I want to see the lights of heaven. Okay? Bakit? Because death could bring freedom. Pero ito, mga kapatid, miserable ang buhay natin kung the only death that is applicable to us ay physical death. Big sabihin, isipin mo, doon lang ako mapapalaya sa kasalanan pag namatay na ako? Physical? Parang? Hindi, buong buhay ko, nasa ilalim ako ng kasalanan. Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng kasalanan. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Bible. Bakit po? Dahil ngayon pa lang, pwede po tayong hindi nasa ilalim ng kasalanan, kundi nasa ilalim ng katwiran ng Diyos. Verse number 22. But now, kailan? Kapag kinuha na tayo ng Panginoon, no. Ano sabi niya? Ngayon. Ngunit ngayon. So ano yung truth ngayon? Being made free from sin. Anong ginagawa ng faith? Pinaniniwalaan kung anong sabi ng Diyos. Do you believe that verse? Do you believe na ikaw ay pinalaya na mula sa kasalanan? Hindi ka kumbinsido, di ba? Because you don't believe that verse. You don't believe na tayong mga saved are no longer should live sa flesh or should no longer live sa sin, should no longer live doon. Kundi saan tayo mabubuhay? For Him who rose from the dead.
para sa Kanya na nabuhay mula sa mga patay. Ano sabi in verse 22? But now, ngayon yan. Preacher, na-observe ko ang aking sarili, parang hindi nangyari yan sa akin. Ang nagahari palagi ay ang aking laman. Ang nagahari palagi ang kasalanan. Ang nagahari palagi ay yung mga bagay ng sanlibutan. But this is a form of doctrine na kailangan nating paniwalaan at kailangan nating tayuan. Because it's found in the Word of God at ito yung susi so that we could live a better Christian life. And become, saan tayo? Servants to God. Ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. So we have, ito, hindi ko pa na-explain, the application. So we have the foundation, we have the identification. Nangyari yon, nangyari to 33 AD, approximately lang po, mga kaibigan, mga kapatid, ha? So ang approximately, lagyan natin para hindi tayo magkakamali. So approximately lang, ganyan yun, approximately, 33 AD. At tayo, nasaan tayong taon ngayon? 2024. Okay? 2002. Kailan ka na-save? Yun yung year na applicable sa'yo. 2008, 2010. Kailan? Kung kailan ka na-save, yan yung moment na na-identify ka kay Kristo. Yan yung moment na namatay kang kasama ni Kristo. Yan yung moment na nabuhay ka mula sa mga patay kasama ni Kristo. The moment you believe, what year it is, kahit ano pang taon yan, hindi naman pwedeng 2025. Hindi pa nangyari yun. Tama? So, lahat tayo pabalik. Okay? Pero kung hindi ka pa save, baka nga 2025 pa. Huwag mong hintayin 2025 bago masave. Bakit? Baka mangyari na to ng 2024, December 31, 11:59 p.m. Pag nangyari yon, sabi mo, 2025 na lang ako masisave. 2025 na lang ako magbibilib. Ay nangyari ng 11:59 p.m. ng December 31 bago magputukan ng mga fireworks. At dahil doon, ito ka na. Ito na yung diretso mo. Hindi na blessed hope, rat to come na. Okay? Now, this happens in time, kaya nga iyan yung mga keyword natin, history. Nakalagay yan. History. Ba't paulit-ulit yan naka-term? History. Bakit nakalagay history? Kasi importante to take note na literal yan. Na hindi yan wish, na hindi yan kathang isip, na hindi yan imbensyon ng isip ng tao, that this is a truth na naganap sa atin. Yung naganap kay Kristo, literal na pako siya, literal na nabayubay siya sa krus, tinigis niya yung kanyang dugo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. That's literal. At literal na bumangon siya mula sa mga patay. But it's also, kahit hindi mo naramdaman yung print ng nail sa iyong mga kamay, at di mo naramdaman yung pagtusok ng Roman soldier dun sa gilid ni Jesus Christ, still that truth happens to us spiritually. Literally in the spirit, mga kaibigan, mga kapatid, that happens to us. Nakasunod po ba? So, that's physical, that's spiritual. Okay? Kailan to nangyari? Kasi lahat tayo may pundasyon sa time. Lahat ng yan founded on time. Ibig sabihin, pwede mong ipinpoint sa history. Kailan namatay si Kristo? Dito yon. Kailan bumangon si Kristo? Dito yon. Kailan tayo namatay kasama ni Kristo? Nung taon na naniwala ako kay Kristo. Pwede mo i-point yun eh. O kailan ka ibabangunin? Ayun lang yung hindi alam, pero sure yun. Na sometime in the future, I will be raised. Kung patay na ako, I will rose from the dead. Dead in Christ shall rise first. Kung buhay pa tayo, we will meet the Lord in the air. But remember, flesh and blood could not inherit the kingdom of God. So ang sure nun, wala tayong dugo sa langit. Will not have blood like you have blood now. Okay? So imagine niyo na lang kung may iwan pala yung dugo natin dito sa lupa. But our body will be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise first.
And we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Nakasunod po, ulitin ko, para ma-rehearse sa ating mind, para di natin makalimutan, namatay si Kristo in history. May time yon. May time at may place. Christ rose in history. May time at may place. Namatay ako kasama ni Kristo. Namatay ako kasama ni Kristo. May time at may place. Maaring nakaupo ka dyan noon, nakikinig ka ng preaching, maaring nasa kwarto ka, nagmumuni-muni ka, takot ka mapunta ng impyerno, kaya naniwala ka sa ginawa ni Kristo. I don't know the circumstances, pero kung kailan ka nag-believe, that moment you trusted in Christ is the time na ikaw ay nabaptize into Christ. That's identification. And dahil doon, may promise ka na one day you will be raised like Christ. Yung body, nung si Kristo ay bumangon mula sa mga patay, diba may bago na siyang katawan? Though hindi yun pa rin yun, pero binago. It is changed. Okay? Our bodies will also be changed one day in history. Papalitan ito. Tama? Ang problema lang doon, ito. Hindi sinabing our face will be changed. Bodies lang. Tama ba? Abe, di ba? Bodies. Will change yung bodies. Pero yung face natin, stick to that. Okay? So, alangan namang kamukha tayo lahat doon. Oh, di ba? Di kayo magkakilala. So, siguro, sabi ng Panginoon, pare-pares lang kayo ng mukha, iba-iba kayo ng mukha, yan pa rin mukha nyo. But I will change your body. Okay, sabi ng iba, malas. No? But, hindi po mga kapatid, wag tayo madidistract. Ito, though yung number 4, hindi pa nangyayari, but it will surely happen because it is the promise to believers. So, ulitin ko, kung nangyari man to 2024 ngayon, edi mapipinpoint mo na in history, 2024, naganap siya. Okay? So lahat ng mga ito may date, may place. Kailan nangyari, saan naganap. Kailan nangyari, saan naganap. Kailan nangyari, saan naganap. Kailan nangyari, saan naganap. O saan magaganap. Ito, paano to? Nilagay siya dito, 5 and 6. Remember, nandito siya sa gitna. Nang nangyari kay Kristo, nasa gitna siya nung naniwala ka at ng rapture. Yung 5 and 6 nasa gitna nun. Bakit? Dahil pagkatapos mong masave at bago mag-rapture o kamatayan natin, yan yung panahon na tinatawag na sanctification stage. Diyan tayo, hilig tumalon ng mga to no? Diyan tayo binabago ng Panginoon. Sanctification. May process ang Diyos in the believer na nag-work siya sa atin. Colossians 1. Colossians chapter 1. To describe yung sanctification na tinutukoy natin. Colossians 1:28 to 29. Colossians 1:28 to 29. Verse 28. Tignan niyo po. Ang sabi ng Bible, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, is striving according to His working, which worketh in me mightily. So sanctification is also His working. Merong ginagawa ang Diyos sa panahon na mula tayong na-save, hanggang tayo ay kuhanin niya, either by death or by rapture, may ginagawa ang Diyos sa atin. That is His working. That is His sanctification. At ano yung purpose nun? Verse 28, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So ang gusto mangyari ng Panginoon sa bawat mananampalataya
ay one day, kapag nandun na tayo sa taas, may presentation kasi ng believers sa tinatawag sa judgment seat of Christ. Ipe-present ang mga believers doon. At ipapakita doon, if, what measure of Christ ang nasa sayo? Kung meron kang gold, silver, precious stones, or wood, hay, and stubble. Preacher, paano ba makakuha ng gold sa langit? Ang tanong mo ba ay tanong ng espiritual o tanong ng karnal? Kasi yung iba, kahit save na ang isip pa din, karnal eh. Ay, gusto ko gold doon. Ang gagawin mo? Para akong si parang rapper ba? May chain, may gold chain ako dito. Di po mga kapatid. Yung tinasabi ng Bible sa 1 Corinthians 3, doon natin nakuha yung idea ng gold, silver, and precious stones. Ngayon, punta ka tayo doon. 1 Corinthians 3, doon natin makikita yung idea ng gold, silver, and precious stones. Sisimula tayo sa verse number 9. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, sino nagsasalita? I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work, of what sort it is. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Kanina sa Romans chapter 8, pinag-usapan natin na ang ating kaligtasan hindi na po mawawala. Tama? Wala na makapag-separate you from the love of Christ. Tama? Kaligtasan ng kaluluwa yon. Pero, pag save ka na, may tinatawag na judgment seat of Christ. Merong pa ring judgment para sa mga mananampalataya one day sa langit. Hindi para mapunta ka na impyerno, kundi para i-test yung ating service. Kung yun ba ay worth it or yun ba ay kahoy, ano pang sabi niya? Dayami at ipa. At nakakalungkot on that day, bakit? Because there will be believers na sobrang gaganda ng mga kahoy na ginamit nila sa kanilang ministry. Nara, lahat, ganda, mahogany, titibay. Pero sa palagay nyo, pag dumaan yun sa apoy ng Diyos, that it will survive the fire of God, it will not survive. Magiging smokes lang yun. Magiging ashes lang yun. Pero, gold, silver, precious stones, padaan mo sa apoy, mapupurify pa yun. So, mas lalong magiging pure that material one day. Meaning to say, God is at work sa ating buhay po, mga kapatid ngayon. God is at work sa individually and in the church. God is working in us. So kailangan mag-build tayo ng tamang foundation even sa ating mga sarili. And that foundation is Christ. Doon ka magsisimula. Tama, foundation. Sino foundation? Si Kristo. God is expecting His believers na ipepresent tayo, ito yan eh. Merong one day dyan, lalagpas ka na dyan, merong presentation. Habang sila dito, nag-suffer ng wrath to come, tayo, merong presentation up there sa langit. May presentation sa mga believers. At anong expectation, anong gusto mangyari ni Apostle Paul na i-present ang mga believers perfect in Christ Jesus. Mature saints, perfected saints, purified saints, cleansed saints, washed saints. Hindi lamang na nalinis through identification,
kundi even in the application, even sa moment by moment na ginagawa ito or ina-apply ito, nangyayari yung paghuhugas na yun ng Panginoon. So yun na yung key, mga kaibigan, mga kapatid. Na paliwanag ko yung history. Ito po, mga kapatid, hindi ito once in a lifetime. Lahat yon once in a lifetime. Namatay si Kristo, ilang beses? Once. Nabuhay si Kristo, ilang beses? Once. Kailan ka na-identify kay Kristo na namatay siya? Once. Kailan mag-rapture? Ilang beses ang rapture? Once. Ito, mga kapatid, moment by moment. Moment by moment. So, ilagay natin, ha? So, this doctrine is, or this application ng mga truths na ito, moment by moment. Moment by moment. Tama po ba na minsan nanghihina tayo sa ating pananampalataya? Tama po ba na minsan nanglalamig ka? Tama po ba na minsan excited ka naman? Tama po ba na minsan naman ginaganahan ka tapos bigla na lang kinabukasan, tamad ka na naman? No? So that is life, mga kapatid. Merong ups and downs. Pero in each moment ng ating buhay, kailangan i-apply natin to moment by moment consciously. Kaya nga doctrine siya kasi kailangan i-hold mo yun sa mind mo and believe it with all your heart and obey it from your heart. So magkakasala ka na naman bukas. Sisigawan mo na naman yung mga kasama mo bukas bago ka sumigaw. Dapat pala patay na ako doon. Namatay na pala ako doon, oh. We are to die by faith now as though we were now dead, already dead. So bago ka magalit, bago ka maging toro at lalabas ulit ang usok sa iyong mga ilong, no? Bago mangyari 'yun, patay na pala ako. Hindi na pala dapat 'yon. Kasi namatay na doon. Kaya nga si Kristo namatay sa krus dahil doon eh. Sa sin na 'yon. So, tapos hindi ako mabait pero buhay na ako para sa Panginoon. So, that pala kind na ako. Ang hirap. Tama? Ang hirap. Mas madali yung, sigaw ka lang. Sige, kung anong gusto mong gawin sa laman mo, madali yun. Pero yung application ng truths na ito, moment by moment. Di ba pwede preacher once a week yan? At least once a week, magawa ko yan. Pero yung moment by moment, in each moment of my life, ire-recon ko, kikilalanin ko sa aking mind na namatay na akong kasama ni Kristo. At totoo yun ngayon, hindi lang nung ako'y na-save, kundi hanggang ngayon sa time na ito, that I am dead to those things, to the sin, to the flesh, that I am crucified to this world, that I am now living unto God. Moment by moment. Day by day. Moment by moment. Night by night. Preacher, mahirap pala yan. Mahirap pala yan, preacher. Sino nagsabi na madali yan sa flesh? Our flesh could not apply those things. Ang gagawin ng flesh mo, kung ano lang ang gusto mo. Kung anong nakasanayan mo, yun yung flesh natin. Amen. Kung anong routine mo sa pangaraw-araw, that's your flesh. But we ought to apply every day of our lives na tayo ay patay na kasama ni Kristo. Na tayo nabuhay na para kay Kristo. Kita natin, no? Ito yung keyword naman dito. Doon, history. Dito ang keyword, mga kapatid, faith. Faith. Do you believe God? Naniniwala ka pa rin ba sa Panginoon kahit mahirap? Do you have faith in the Lord kahit mahirap? Because that is the key dito po sa bagay na tinuturo ko. This form of doctrine, mga kapatid. Ang kailangan po dito ay pananampalataya sa paglakad natin. Ang tawag nga po pala sa Christian life ay walk. Walk. Bakit kaya walk? Di na lang sinabi ng Panginoon, run, no? The Christians run.
Kasi kaya mo bang tumakbo araw-araw? Dire-diretso? Hihikain po yung iba sa atin. Tama? Pero kaya mo bang lumakad araw-araw? Yes. Tama? So, yung walk, mas mabagal sa run. Pero mas consistent yung walk kaysa sa run. Okay? There are times, excited tayo. Maybe yun yung running natin. Pero most of the time, mabagal lang ang buhay. Slow moving, lakad ka lang. So sa bawat paglakad natin, in each moment, dapat nating i-apply these things. No? I am to die. Dapat ibilang ko yung aking sarili na patay na. No? Kung meron tayong ito-term ulit sa 3 pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, yung una, faith of Christ. Okay? Yung una, faith of Christ. Ang pangalawa, faith in Christ. Ang pangatlo, living by faith. Okay? Preacher, ano pong difference ng faith of Christ saka faith in Christ? Ang alam ko po, parehas lang sila. Una, magkaibang preposition ang ginamit ng Bible. Yung isa of, yung isa in. Turn to Philippians chapter 3, verse 9. Philippians chapter 3, verse 9, and we have a passage about faith of Christ. Faith of Christ. Philippians chapter 3, verse number 9, the Bible says, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith. Kaninong faith? Faith ko, faith mo, o faith ni Kristo? Faith ni Kristo. Kaya sinabi niyang faith of Christ. It belongs to Christ. Si Kristo ay merong faith. And that faith produces the righteousness of God. Okay? The righteousness of God which is of God by faith. Pero di ko na po naiintindihan ang iyong mga sinasabi. Hindi na nakakasunod yung aking brain cells. Okay? Simple put, ito pong ginawa ni Kristo sa krus, obedience niya po ito, pagsunod niya po ito sa kalooban ng Ama. So dahil sinunod niya yon, ang tawag mo doon, yung tawag ng Bible doon, faith of Christ. Na ang pinudus nun, katwiran ng Diyos sa gospel. Yun yung sa Romans 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. So, na moment na pinaniwalaan to ng tao, yung katwiran ng Diyos, napasa atin. Isa pang pangdagdag sa kasiguraduhan ng kaligtasan. Kaya ko masasabi na ako'y papunta ng langit, kasi hindi ko katwiran yung bit-bit ko. Katwiran ni Kristo yun. Tandaan mo, para makapunta ka ng langit, kailangan righteous ka. Ang sabi ng Bible, there is none righteous. No, not one. Sino lang ang righteous pala? Di yung Diyos. Ang tawag dun sa righteousness ng Diyos? Righteousness of God. At anong ginawa ng Diyos sa righteousness of God niya? Iniregalo. Bakit niya iniregalo? Wala nga righteous eh. Kung meron, di na siya nagregalo. Iniregalo niya po mga kaibigan, mga kapatid. Kaya matatagpuan mo sa Romans chapter 5, itong mga truths na ito. Romans chapter 5, verse number 18. Romans chapter 5, verse number 18. Itong sabi ng Bible. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Ang tanong, ano yung free gift na yun? Preacher, ano po yung free gift na yun? Verse 17. For if by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. So ano yung gift? Righteousness. Kaninong righteousness? Wala nga, walang matuwid, wala kahit isa. Righteousness of
God unto all and upon all them that believe. So kung tayo ay naniwala doon sa ginawa ni Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, yung righteousness of God, pinasa sa atin. So lalagyan ko para maintindihan natin mga kapatid. So merong paniniwala at merong pagbalik ng araw mga kapatid. Bumalik! Bumalik yung araw. Ang pagbalik ng araw, righteousness of God na yung bitbit. That's why it's a foolish statement to say na ang kaligtasan kaya kong pagpaguran, kaya kong pagtrabahuan. Dahil ang gift should never be worked for. Ito pang matindi. Hindi niya lang sinabing gift, baka kasi ma-mistake natin eh. Sinabi niya pa, free gift. May question ka pa. Kung regalo lang, kasabi, ay, siguro binayaran niya yung regalo na yon, pwede mong bayaran. Hindi. Sinabi niya, libreng regalo. Oh, babayaran mo pa, libre na nga. So it's a free gift from God. So the moment we believe, we became in Christ, and we receive the righteousness of God. Gandang transaction nun, no? Wala kang inambag, pero puro benepisyo. Imagine that. Parang maghuhulog ka sa SSS ng piso. Libawa lang. Pero yung yield mo, taon-taon, 1,000,000. How could it happen? Paano mangyari yun? Tama? Pero dito sa transaction sa ating kaligtasan, mga kapatid, ang nakapag-please sa Father ay yung faith, believing sa salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ito yung gospel. Namatay na si Kristo para sa ating mga kasalanan. Doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya yung mga kasalanan natin. Inilibing siya sa ikatlong araw na buhay na magmuli. Yun yung ginawa ni Kristo para mabayaran yung mga kasalanan. Ang tanong tao, pinaniwalaan mo ba? Sabi nun, Lord, yes, I believe that truth. And God, because of His mercy, righteousness of God, pinasa niya lang sa tao. Deserve ba ng tao? No, because that is grace. We don't deserve anything. Amen. Hindi natin deserve yung kaligtasan ng Diyos. Hindi natin deserve yung righteousness of God. Praise the Lord. Dahil may gift of righteousness. And this gift, remember, freely given to them that believe. Kahit sino pa tayo, kahit ano pang background natin, kahit marami na tayong napatay na ipis at daga, ang kaligtasan ng Diyos ay sa kanila na sasampalataya kay Kristo Jesus. The gospel of Christ or the salvation also of God ay hindi po kumikilala ng tao na kahit sino ka pa. Regardless of your past, regardless of who you are, kahit ano pang nagawa mo in the past, if you will come to Christ, kung sasampalataya ka kay Kristo, believing, trusting Him, believing yung ginawa ni Kristo para sa'yo, you will receive full pardon from sin and full salvation by grace. Puno yun, walang bawas mga kaibigan, mga kapatid. Hindi kagaya kapag may mga binibigay yung mga kaibigan nating mga politiko, di ba? Akala mo, ay, ang bait naman nila, 3 kilong bigas, ganto-ganto. Yung palang, ang dapat palang budget, 5 kilong bigas. Saan napunta yung 2 kilong bigas? Okay? So, pag nagbigay sila, maaaring may kickback. Pero sa Diyos, nung nagbigay ang Diyos, buo. At hindi mas marami yung nabigay sa akin at mas konti sa inyo. Ang kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid, pantay-pantay tayong lahat. Yung kaligtasan mo, hindi lalagpas sa langit yan. At yung kaligtasan ko, hindi mabibitin papuntang langit. Kung ligtas ka, ligtas ako, parehas tayong sasampa sa langit. Amen? That is the salvation of God. And that is free gift unto all men that will believe. So, salvation of the soul ay nakatungtong, ay nakasalalay sa kung tiniwala mo na kay Kristo lahat. Doon ka lang masasave. Kapag naniwala ka sa mensahe niya at wala ka na ibang kinapitan. Preacher, anong kinalaman nito sa topic natin? Yun yung dapat nating gawin dito. Moment by moment. Na dapat itiwala mo kay Kristo. Moment by moment. Yung iyong pamumuhay.
yung iyong maglilingkod sa Panginoon na ako, moment by moment, tiniwala ko na kay Kristo. Patay na ako sa aking sarili, buhay ako para sa Panginoong Hesus. So nakita na natin difference, yung faith of Christ relates to Christ yon sa ginawa ni Kristo. Faith in Christ sa atin yon, nanampalataya tayo sa ginawa ni Kristo. Living by faith, yung naririnig natin sa salita ng Diyos from the doctrine. Ang sabi ng Romans chapter 10, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So as we hear the Word of God, habang napapakinggan natin salita ng Diyos, then, when we believe the Word of God, i-apply natin, i-obey natin, that's living by faith. Okay? So kapag pinaniwalaan mo, sinunod mo, pinakinggan mo, yan yun. You are living by faith. We are walking also by faith and not by sight. Preacher, medyo complicated. Of course, sabi ng Bible, form of doctrine po siya. Ano po? So, itong mga bagay na ating tinuturo, dapat po, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi po madali. Okay? Ang sabi ng Bible, study, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. A workman. Hindi po madaling mag-aral ng salita ng Diyos. Tama po? Hindi po madaling mag-study ng Word of God, hindi po madaling pagtagpiin yung mga verses na magkakahiwalay tapos ipepresenta mo ng sama-sama. Hindi po madali iyon. Pero, that is how we learn the Bible. Line upon line, here a little and there a little. Tapos pag pinaglakip-lakip, because of the Holy Spirit also guidance, pinaglakip-lakip niya, makikita natin the beauty of the Scriptures, the beauty of God's Word, the beauty of His doctrines. These things, walang ibang desire ang Panginoon sa atin. Just to put it simply, mga kapatid, walang ibang desire sa atin ng Panginoon, kundi we will live a joyful Christian life. A peaceful Christian life. Sinong ayaw ng peace? Gusto niyo ba gabi-gabi yung parang babangunguting ka? Sino dito yung gusto araw-araw malungkot siya? Or on the contrary, gusto natin, we are joyful. We're enjoying life. At meron tayong peace, like a river. Diba? Peace, like a river in my soul. Hallelujah. Do you want that or do you want the other alternative doon? Galatians 5. Galatians 5. Papakita ko po sa inyo what is the result kung isusundin natin this form of doctrine. Kung papakinggan natin ito, i-obey natin ito, anong resulta? Verse 22, Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit. What is the fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there's no... Preacher, anong connection dun sa topic natin? 24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Remember this, in verse 22. Yung mga nabasa natin dyan, yung 9 na bagay dyan, na love, joy, peace, hanggang temperance, ang term ng Bible or ang description ng Bible is the fruit of the Spirit. Kaninong bunga? Spirito. It is not my fruit. It is not your fruit. It is the fruit of the Spirit. Meaning to say, paano mamumunga ang Espiritu? So the Spirit must work. Kailangan mataniman, madiligan, maarawan, mag-grow in order to bear fruit. At ano yung agent ng Diyos para gawin yung bagay na yun sa atin? The Scriptures. So kailangan ma-minister yung salita ng Diyos sa atin, 'di ba? Ang term ng Bible, minsan ang salita ng Diyos bread.
Minsan salita ng Diyos, water. Yung mga kailangan natin, minsan salita ng Diyos, liwanag. Yun na yung lahat. In order to grow, saan ang source ng growth? Salita ng Diyos. Parang di kayo naniniwala. Walang ibang source ng growth. Hindi ang source ng growth, mga kapatid, ay parang gusto mong manalangin at gusto mong mawala. Oh, mga espiritu, lumapit ka sa akin. Hindi ganun. The source of growth is the Word of God. Amen. Importante mag-pray, yes. Importante yung ibang mga activities, fellowship natin sa church, yes. Pero wag natin kakaligtaan that the Word of God is God's given testimony of Himself. Ito yung gustong malaman ng Diyos natin bilang mga tao. Ito yung binigay ng Diyos dito sa sanlibutan as a testimony against this world. Ito lang yung source mo ng truth. Even science could not agree every time. Di man mga scientists, di man sila nag-agree every time eh. But the Word of God never changed. It is the same yesterday, today, and forever. The Word of God remains, mga kaibigan, mga kapatid. And this is the source of truth. At ang kailangang approach natin to the Holy Word of God is faith. Yes, Lord, I believe your Word. Kailan nangyari yun sa'yo? Kailan nangyaring nagtiwala ka kay Kristo para masave ka? Nangyari na ba yun sa'yo? I'm not asking you na pinapapasok mo si Kristo sa puso mo. I'm not asking you na kung kailan ka umiyak at ayaw mo mapunta ng impyerno. I'm asking you kailan ka nagtiwala kay Kristo. When is that time na pinaniwalaan mo ito na ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo as absolutely only, ito lang yung tanging pinagtiwalaan mo para masave ka? Kailan yun? Kailan ka nagtiwala kay Kristo na wala ka ng ibang source ng hope kundi siya lang? Hindi naging source yung pagsisimba natin, hindi naging source kung sino tayo, kung kanino tayong anak, kung ano tayong kung saan tayo. No, the source kung kailan nangyari na nagtiwala ka doon and doon lang. Sa gospel to be saved. When is that time? Kung hindi pa nangyayari yun sa yun, maybe now is the best time. Amen. There's no other time. Kung gusto mo, ayaw mo masave, hindi mo hawak ang oras ng buhay mo. Isipin natin, malakas pa tayo, isipin natin, marami pa tayong pangarap sa buhay. Let the Lord, who is the creator of all things, manage those things. Kailan nangyari that we have trusted on that finished work of Christ? Sa atin namang mga saved, kailan natin naging basehan yung finished work of Christ as we live moment by moment? Pag may gagawin tayo, teka, ako lang ba to o kay Kristo to? Namatay na ba ako sa sarili ko o para lang to sa sarili ko? And as we yield to God, as we yield moment by moment to God, mga kaibigan, mga kapatid, yung fruit of the Spirit will appear sa ating buhay. Amen? Maring meron sa ating mga heart that may mga tao na mahirap tayong patawarin sila. May mga tao na mahirap tayong pagbigyan sila. May mga tao na mahirap sa atin na kausapin sila. But if the fruit of the Spirit is present in us, wala pong imposible, mga kapatid. Dahil mas maiintindihan mo na hindi to about sa akin, kundi about to kay Kristo. Kung ang tao na yon ginawan ako ng masama, hindi ba ako naging masama sa harapan ng Diyos? Para makatanggap din ng awa mula sa Kanya. And if so, then I could show Him the love of Christ as well, kung paanong pinakita sa akin to ng Diyos sa aking buhay. Mga kapatid, walang lugar po dapat ang pagmamayabang sa harapan ng isang banal na Diyos. Dahil ang lahat ng bagay na ating tinatamasa, biyaya ng Diyos. Awa ng Diyos. Sino tayo para magmayabang at magmalaki sa kung anong meron tayo, sa kung anong mararating natin, sa kung anong mga bagay meron? No. We could not boast of the things that we have. We could not boast of anything that we are. Hindi tayo makapag-boast. Amen.
At kapag kinakalimutan natin ng Diyos, baka nagmamayabang tayo. Parang sinasabi natin, hindi ko na siya kailangan. Amen? Better search our hearts. This is the form of doctrine that we should obey according to Romans 6:17. This is true spirituality. This is Christ's work in a believer. This is living by faith in the dispensation of the grace of God. Tayo po muna yung manalangin, Lord. Salamat ngayong umagang ito. Thank you for your word this morning. Salamat, Lord, that these truths have already been laid sa iyong salita thousands of years ago. Salamat dahil ang kaligtasan wala po kaming gagawin in order to earn it. Nothing that we could do could ever merit the salvation that is in Christ. But after we got saved, Lord, help us as believers to believe your word still, na hindi po kami huminto na mga save lang, kundi kami magpatuloy bilang mga mananampalataya. And that word is associated with obedience to your word, obedience to your will, obedience to the doctrine which has been delivered to us. Salamat, Lord. And may you help us as well. Prepare our hearts even to the following weeks na darating on how we could apply this practically in our lives. Prepare our hearts to accept truths. Maybe kontra ito sa aming ginagawa, kontra ito sa aming pamamaraan ng pamumuhay, pero tulungan niyo po kami makita that this is your will and nothing short of your will. And help us to believe and to have faith continually sa iyo, O Diyos. Salamat po sa ginawa niyo ngayong araw. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa salita na hindi po mawawala at di po matatapos at di nagbabago. Salamat po sa iyo. Ang kapurihan, pasalamat sa pangalan ng tanging Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God po.